Isa sa pinakamalupit na palatandaan na ikaw ay may narcissistic na asawa o narcissistic na kalibin ay kapag ka ikaw ay nakakaranas ng mga pagmumura mula sa kanya, panlalait, pangbabastos, at kung ano-ano pang verbal abuse. Okay, so pag ganyan, mataas ang chance na ikaw ay may asawang narcissist. Kasi ang gumagawa lang yan, basically, no, narcissist. So, pinaka-common, generally, hindi ko nilalata, pero generally, ang gumagawa niya mga narcissist. Kasi ito ay devaluing eh. Ibig sabihin, kasama ito sa kanyang traits, sa kanyang operasyon. Yung kanyang pagmamanipulate, pagkocontrol, no? So, kasama yan. Mamaliiting ka para ikaw ay mamanipulate. Lalaitin ka para masira ang self-esteem mo. Lalaitin ka para mawala ang tiwala mo sa sarili mo. Mawala yung self-confidence mo. Lalaitin ka para maging sunod-sunuran ka na lang. No? Sasabihin wala kang kwenta, para nang sa ganun, iisipin mo nang iisipin na wala kang kwenta. Kung wala kang kwenta, edi magre-rely ka na lang sa kanya, aasa ka na lang sa kanya. Kasi nga, iniisip mo na wala kang kwenta, wala ka na magagawa. No? Magkakameron ka ng tinatawag na learned helplessness. Kasi paulit-ulit kang sinasabihin na wala kang kwenta, wala kang silbi, no? Ikaw ay pangit, no? At kung ano-ano pa. So, let's analyze this illustration. So, kung mapapansin nyo dito sa illustration na to, no, matindi na yung sufferings na nangyayari dun sa wife or sa kalibin na babae. Ang datingan nito is mas malala pa sa physical abuse, yung verbal abuse, yung mga sinasabi. Sa totoo lang, that's realistic. Mas malakas ang impact o mas matagal ang impact ng masakit na salita kaysa sa sampal, no? So yun yung mga sinasabi sa akin ng mga nako-coach ko, na sabi sa akin, sir, ang sampal ay nawawala at nalilimutan ko eh. Pero yung mga masasakit na salita, kahit daw natutulog siya, nagigising siya at naalaala niya eh, na nagpa-flashback sa kanya yung mga mura. It's because damaging nga eh. May psychological damage talaga na idudulot ito. At saka itong verbal abuse, kapag lagi kang ginaganito, minumura, no, sinasabihan ng masasakit na salita, laging mataas ang stress hormone mo or yung cortisol na tinatawag. Laging naka-fight or flight response ka o lagi kang may adrenaline rush. Ibig sabihin, you always felt na you are in danger. Kaya ikaw ay hindi na minsan napapagkatulog, ikaw ay laging balisa, no, ikaw ay overthinker, ikaw ay takot kahit wala namang danger. Halimbawa, yung asawa mo yung nasa work pero natatakot ka. It's because pauwi na naman siya, no? So walking on eggshell ang datingan mo. So tingnan natin kung ano yung mga sinasabi, no? Basically, sinasabihan ka na ikaw ay failure, no? Ikaw ay palpak, wala kang kwenta, worthless ka. Minsan sinasabihan ka na stupido, ikaw ay laging walang silbi, wala ka lagi sa kapag kailangan ka, no? Hindi ka nagpo-provide, o hindi ka man lang nagbibigay ng nagsusukli dun sa mga pinoprovide ko, mga ganon. Sinasabihan ka na napaka-sensitive mo, overreacting ka, kailangan mo ng tulong, magpa-hospital ka na, magpa-check up ka, may tililing ka, sira ulo ka, may topa ka, selfish ka, ikaw ay crazy, mag-take ka ng gamot, magpa-check up ka. So, mga ganon. So, wala ka nang ginawang tama, mga ganyan. You're not enough. Ang dami. Disappointing ka. Yan. Ikaw ay papansin, you're pathetic. Walang makakamiss sa'yo pag nawala ka, pag namatay ka, walang makakamiss sa'yo. No? Tapos, ang dami mga gaslighting. Hindi ko sinabi yan. Joke lang yan. Halimbawa, minura ka, sasabihin ay, joke lang yan. Diba? Yung mga ganon. Kunwari, joke lang. And marami pang iba. Alam ko marami nakaka-relate sa inyo dito. Dahil ito ay isa sa pinakamatinding mga sineshare sa akin ng mga nako-coach ko dito. You know, you must remember na it's not love. Okay? It's all about control. So, that's the reason why hindi capable ang narcissist na magkameron ng healthy relationship. Hindi sila dapat nakikipagrelasyon. Wala silang karapatang makipagrelasyon. Bakit? Kasi lack of empathy sila, wala silang iniisip kung hindi sarili nila kapakanan, hindi sila nakakaramdam ng nararamdaman ng kanilang partner. Kaya sila ay ganyan.
Kaya ganan ang ginagawa nila. Okay, so yung lack of empathy na yon ay napakatinding rason or ebidensya na hindi capable sa healthy relationship ang narcissistic na husband. Okay? So, I hope na nakatulong ito sa enlightenment ninyo sa inyong awakening sa sitwasyon ninyo na kinasasadlakan. So, see you in my next content. Bye for now.